Hello po. Good morning po sa ating lahat. Sige po, ma-invite niyo po ang lahat na tumayo to worship God. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Yung the best na palakpak. Wow. Sige, bago pong lahat, pwede bang batiin mo muna yung nasa kaliwat kanan mo ng Blessed Sunday. Amen. Sige, bago po ang lahat, tayo pong mag-pray. Heavenly Father, we are thanking you po sa biyaya na makapag-worship service today. Salamat, Lord, dahil kami po'y masaya na magpuri sa inyo. Thank you, Lord. And Lord, we pray ang patuloy niyo pong pagsama sa bawat isa. Katagpuin niyo po ang bawat isa ngayon. Salamat, Lord God. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Praise God, you're true. Praise God, there's nobody
finding a place to hide this weary soul, this vagabond. I tried with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. I'm vagabond. Just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes to the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you can just keep them moving. And welcome me. From now till I walk the streets of gold, I sing of how you save my soul. This wayward son is made back whole. You pick me up and turn me around. You place my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because you healed my heart, he changed my name. Forever free, I'm
authority, and it's the name of Jesus. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and
streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Thank you, Jesus. This is our worship and our adoration. This is all we pray. Amen. Sige po, maaari na po tayo po. Praise, 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 praise God. Praise God, praise. Praise God. Ayan, palakpakan po natin si Jesus. Yung the best na palakpak po para kay Lord. Come on. Ayan. Okay. Kamusta po tayo? Pabuti ng pabuti. Payos ng payos. Papogi ng papogi. Payaman ng payaman. Pabanal ng pabanal. Tayo ay padami ng padami. Amen. Okay. Praise God. Okay.
Meron pong isang kwento sa Bible. Makikita po natin siya sa Book of John, chapter 4, beginning verse 1 up to verse 30. So hindi ko na po inilagay kasi ang dami. Verse 1 to 30. Ikukwento ko na lang po sa inyo. Isang araw po si Jesus ay naglalakbay. Meron siya talagang original destination. Pero it happened na kailangan niyang dumaan sa lugar na kung tawagin po ay Samaria. Ayan. At ano po ang lugar na iyon? Lugar po iyon na kung saan majority ng tumitira ay yung mga Samaritans, kung tawagin. And who are the Samaritans? Ang mga Samaritans po ay yung mga half-breed Jews. Yan. Sabihin nga nating lahat, half-breed. Bakit half-breed? Kasi, if you still remember, nung sila po ay bagong dating sa Promised Land, inutusan po ng Panginoon ng mga Jew na huwag kayong makikipag-intermarriage sa other tribes. Huwag kayong makikipag-jowa sa mga madaratnan nyo dyan sa Promised Land. Okay? Sabi mo nga dyan sa katabi mo, huwag daw makikipag-jowa. Ayan, oh. Pero hindi naman ibig sabihin, lalo kung single naman yan at pwede na, huwag mo nang pigilan. Okay? Pero sa kanila lang to, ano? Oh, talaga namang affected nung napag-usapan yung jowa eh. Oh, tuloy natin yung story. Kaya lang, meron din ng mga pasaway, talaga namang nung kinilig ay hindi na nakinig. Ayan. So, nagka-jowa sila, to make the long story short, may mga nagbunga ang pagmamahalan sa hindi naman nila kapwa Hudyo o Israelita, mga crossbreed or half-breed, and they call themselves the Samaritans. Okay? At dahil that time for them ay bawal, so yung mga nagpasaway ay naging cast out. Outcast, I mean. Hindi sila close. Okay? Parang, ay, mga pasaway yan, huwag tayong sumama sa mga yan. So simula noon hanggang sa panahon ni Jesus, hindi sila close, the Samaritans and the Jews. At sabi ko nga sa inyo kanina, may pupuntahan si Jesus at wala siyang choice kundi dumaan dun sa Samaria. Actually, walang choice, hindi sa walang choice. Pinili talaga ni Jesus na dumaan doon for a purpose. Tanghaling tapat po iyon. Sobrang init. Kaya tumigil si Jesus at ang mga disciples para magpahinga. It happened na meron pong balon doon, or well, at si Jesus po ay nagbakasakali na makainom ng tubig galing sa balon. Ang kaso, wala siyang pangkuha ng tubig. Sabi naman ng mga disciples, Lord, iiwan muna po namin kayo. Pupunta po kami sa bayan at kami po ay bibili ng makakain. So while Jesus is waiting, may dumating pong isang Samaritan woman. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, Samaritan woman dumating. Ayan. At pagdating po nitong Samaritana, in-approach po agad siya ni Jesus at sinabi, Sis, baka naman pwedeng makikiinom din ako ha, pag nakakuha ka ng tubig. Gulat na gulat po yung Samaritan woman kay Jesus kasi sabi niya, ako po ay Samaritana at kayo po ay Jew. Bakit po kayo nakikipag-usap sa akin? Kasi hindi sila nag-uusap yung Jew at saka yung mga Samaritan. Hindi sila good terms. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi daw nag-uusap. Oo. Oo. Ngayon, sabi ni Jesus, kung alam mo lamang kung sino itong humihingi ng tubig sa iyo, ay baka ikaw pa ang magsabing, pahingi ako ng tubig na merong ka. Sabi naman ng Samaritana, teka, kanina kayo nga po yung nahingi ng tubig sa akin. Tapos ngayon sasabihin ninyo, ako ang hihingi ng tubig sa inyo. Wala nga po kayong pangkuha. Huwag niyo pong sabihin, mas great pa po kayo
kaysa sa aming ninunong si Jacob na siyang humukay ng balon na ito para sa amin. Oh. Sabi naman ni Jesus sa pagpapatuloy niya, hindi mo kasi naiintindihan. Kasi kung naiintindihan mo, hihingi ka sa akin ng tubig ng buhay na meron ako. At kapag nakainom ka nito, hindi ka na kailanman mauuhaw. O katindi. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, unli water. Hindi tayo masyadong sa unli water, sanay tayo sa unli rice. Ayan. Pero mahirap yung unli rice na wala ring unli water. Diba? Kaya mahalaga yon. So moving forward dito sa ating pong story, na-intriga na itong babae. Sabi ng babae, aba, ay kung tunay yan, ay maganda ho yan. Baka naman ho makakahingi ako at nang hindi na ho ako pabalik-balik. Sa hirap din naman hong umigay. Ay baka naman po mabibigyan niyo ako niyan at nang hindi na ho ako mahirapan, lagi na lang akong umiigib. Sabi ni Jesus, pwede. Parinig ka, tawagin mo muna ang iyong asawa. Sabi ni Jesus. Sabi ng babae, excuse me, single itech. Single ho ako. Di ba? Yung ikaw ay gandang-ganda, bisting-biste, tapos nadaanan ka ng magta-tricycle, sabi sa iyo, sakay na nanay. Ano sasabihin mo? Nanay ka riyan? Eh di kaka, ako. Naalala ko ho, ako'y nabili ng isda sa palengke. Eh syempre, ako ho nalambing ako nang gusto ko feel good ang mga nakakausap ko. Ang tawag ko'y mami. Mami, magkano dito? Eh meron ho akong natapatan, yung pala siguro baka ka-age ko o baka mas ma-age lang ng konti sa akin. Dinatawag ko ring mami. Sabi ko, mami, magkano ka sa tambakol? Sinagot ako, mami ka dyan na, ilang taong ka na ga? Sabi ko, ay, sorry ate. So imagine niyo yung pakaramdam ng Samaritana, siya'y single, nasabihan siya ng Jesus na tawagin mo ang iyong asawa. O di sabi ng babae, wala ho akong asawa. Sabi ni Jesus, tama naman nga sinabi mo, wala kang asawa. Dahil nakalima ka ng asawa. At yung kapisan mo ngayon, hindi mo rin asawa. So paanim na. Sabihin mo sa katabi mo, wala pa yung asawa. Wala pa naman yung asawa, kapisan. Okay. So sa pagpapatuloy po, sabi nung babae, aba, ay ba't alam mo lahat? Klaseng ikaw kayo po ba'y propeta? Kasi ho, sabi ho ng aming mga ninuno, dito daw ho kami sasamba sa harap ng bundok sa may Samaria. Kayo namang mga Hudyo, ang sabi ninyo, doon kayo sapat nasamba sa Jerusalem. So ano mapapansin nyo rito? Kanina, usapang tubig, tapos merong naungkat si Jesus, so change topic agad si girl. Ayaw niyang pag-usapan yun. Tagal-tagal na natin naririnig o nababasa ito. For some of you here, pero hindi natin nakikita tong detalyeng to. Change topic agad si girl. Ayaw pag-usapan. Parang, ay, kamusta kayo ng iyong kapitbahay? Huy, alam mo, masarap ang leche flan ninyo. Ba't ang layo? Nag-aamoy may tinatago. Parang laro tayo, tagu-taguan. Taguan ng feelings. Taguan ng problema. Okay, tuloy. Sinakyan naman siya ni Jesus. Di ba sa iba-iba, ikaw naman, walang baguhan ng topic, walang change topic, pag-usapan natin yan, krengking ka pag-usapan natin to. Hindi ginanon ni Jesus yung babae. Inabot ni Jesus yung babae sa level niya. Okay, ayaw mo pag-usapan yan, sige, hindi natin yan pag-uusapan. Walang judgment dito. Di ba? Yun naman ang kagandahan kay Lord Na ang prayer ko, lagi rin nating ma-adapt, walang judgment. Ngayon, sabi ni Jesus, oo nga.
Ay sabi ninyo, dito kayo sa Samaria, sasamba kami namang mga Hudyo, doon kami sa Jerusalem. Kasi kaming mga Hudyo, alam namin kung anong ginagawa namin. Sabi ni Jesus. Pero wag kang mag-alala. Darating ang time at dumarating na nga na ang ating Ama ay naghahanap ng mga tunay na sasamba sa Kanya in spirit and in truth. So, hindi na magiging mahalaga o pag-uusapan pa kung dito baga sa Samaria o sa Jerusalem sasamba. Dahil madating ang time, at ito na nga yung time na yon, that we will worship God in spirit and in truth. Imagine ninyo kung tayo nadayo pa ng Jerusalem. Ay di na nga lang ang bahay, natatanghali pa. Ay sa Jerusalem pa naman, siguro ikanyo naman, anong oras una second service sa Jerusalem? Sheesh. Okay. At dahil doon, amazed na amazed yung Samaritan woman. Kaya anong ginawa niya? Umuwi agad siya doon sa kanilang lugar, sa kanilang compound. At hinanap ang mga tao doon at sinabi, "Huy, alam niyo ga, may nakilala ako, nandoon sa tabi ng balon. Propeta siya. Siya na kaya ang Misaya? Siya na kaya ang Savior? Kasi alam niya lahat ng tungkol sa akin. Come!" Sabi niya, "Halika kayo, kilalanin niyo rin siya." So, ano po ang nangyari? Nagpuntahan nga rin yung mga tao doon to meet Jesus. At marami po ang tumanggap kay Jesus dahil sa testimony nung babaeng Samaritana. Hanggang maya-maya pa, ang sabi po sa Bible, dumating na yung point na ang sabi ng mga tao, naniniwala kami kay Jesus, hindi dahil sa iyong testimony. Naniniwala kami kasi kami mismo, nakita namin siya, narinig namin siya, naranasan namin siya. At alam niyo po ba sa tuwa ng mga Samaritans, nag-request sila kay Jesus na magstay pa si Jesus ng 2 days. Di ba? Natuwa, ano? Di ba tayo, pag nakakatuwa yung bisita, sabi natin, dito muna kayo, hanggang linggo na kayo, Lunes pa naman ang pasok, di ba? Pero pag di na nakakatuwa, kailan gang uwi ninyo? Pero sila natuwa sila kay Jesus, sabi nila, "Jesus, you stay." Nagstay pa si Jesus ng 2 days. At ang dami-dami po ang tumanggap kay Jesus that time sa lugar ng Samaria. Wow! Palakpakan naman natin si Lord. Pero ano pong mapapansin natin? Sa kwento pong iyon, may isang babaeng pumunta sa tabi ng balon para kumuha ng tubig, para pawiin ang kanyang uhaw. Ngunit ang inaakala niyang uhaw ng katawan para sa tubig ay hindi pala lamang uhaw ng katawan, kundi uhaw ng kaluluwa. Kaya ako po ay naniniwala that from this story, ay makakakuha po tayo ng mga aral upang sa gayon, kung ano man yung uhaw or emptiness, void, na meron sa puso ng bawat isa, yun ay mapunuan at pag-umapawin pa. Kaya ngayon pong umaga sa biyaya ni Lord, pag-usapan po natin, pinamagatan ko pong from thirsty to overflowing. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you, we thank you sa biyaya na makapag-Sunday service. Forgive us sa aming mga kakulangan and cleanse us with your blood. Holy Spirit, we pray, kayo po ang kumilos at magturo sa aming lahat. Hinihiling po namin na wala po kayong lalampasan. Pagpalain niyo po ang bawat isa. We are declaring your victory alone and the defeat of the enemy in Jesus' name. And Lord, I pray, kayo na po ang siyang malayang magturo, mangusap sa amin. Punuin niyo po kami at pag-umapawin. Salamat, Lord. We dedicate to you this Sunday service. Be blessed, O God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody shout and say, Amen. The best of palakpak para kay Jesus. Okay. Everybody say, from thirsty to overflowing. Ayan. Bago po ako magpatuloy, gusto ko muna pong batiin ng happy birthday ang tatay po ng Pasnix. Naririto po tayo. Happy birthday, Tito. Palakpakan naman natin si Lord sa buhay na Tito. Tito, sorry.
Kasi ang alam ko talaga po sa inyo, yung nickname nyo sa bahay, ayaw ko kayong tawagin doon eh. Ano gang inyo talagang first name? Ronald! Ganda-ganda naman pala ng pangalan eh. Ba't gayon ang tawag sa inyo? Ayaw ko na sabihin eh. Oo. Oo. Basta, gusto nyo talaga malaman? Pogi. Yan. Happy birthday po, tita. Golden boy? Golden boy. Ba, praise God. Ano ga ibig sabihin noon? 50 years old. Okay. Siya. Kaya, wag nyo munang masyadong kulitin si Pasnix mamaya ha. At talagang matindihan ng mga yan ngayon at naririto nga. Together with tita. Okay. May mapapansin po tayo sa buhay natin. Kahit po tayo'y gaanong kabisi, gaan daming ginagawa. Sabi kasi nung iba, magaling ka pa, may pinagkakaabalahan ka, hindi mo naaalaala ang mga kakulangan at problema ng buhay pag ikay busy. Pero aminin natin, kahit sa kabisihan, mararamdaman mo pa rin may kulang. Yung tipong may bago ka namang cellphone, pero lagi ka pa rin napapaibig mag-upgrade. Yung meron ka naman trabaho, pero naghahanap ka pa rin ng fulfillment. Yung in a relationship ka naman, pero bakit may loneliness pa rin? Para bagang laging may butas yung puso, na kahit anong ilagay natin ay hindi mapuno-puno. Alam niyo po, ganyan din ang kwento ng Samaritan woman kanina. Pumunta po siya sa balon para kumuha ng tubig, pero hindi niya alam na ang tunay niyang kailangan ay hindi tubig para sa katawan, kundi tubig para sa kaluluwa. Isang babae na pumunta para sa balon, isang babae na pumunta sa balon para kumuha ng tubig. Pero nung umuwi, ang daladala ay bagong buhay. She came carrying a jar. Then she left carrying a testimony. Kaya ang prayer ko, maaaring kanya-kanya tayo ng dala ng empty jar ngayon. Pero ang prayer ko ay hindi ka lamang punuin ni Lord ngayon, uuwi kang nag-uumapaw. Amen. At paano nangyari na may daladalang empty jar yung babae pero umuwing overflowing with joy, love, and care from the Lord? Simple lang, nakilala kasi niya si Jesus. So from this story, kuha tayo ng mga aral, so that we will experience yung being thirsty to overflowing. Number 1, alam mo ba that Jesus will meet you where you are? Tatagpuin, aabutin, pupuntahan, lalapitan ka ni Jesus sa kung nasa saan ka talaga ngayon. Hindi mo kailangang mag-pretend. Hindi mo kailangang mag-filter. Hindi mo kailangang magmaskara. Tapos saka kahaharap kay Jesus. Alam mo bang okay lang kay Jesus na magkalapit kayo na kung sino ka talaga? Imagine biglang pupunta si pastor sa inyong bahay. Walang pasabi, short notice. Parang tipong pupunta na daw siya ng 9 at nagsabi sa iyo ay 8:45. Anong gagawin mo? Hindi ka pa naligo. Tapos ang ulam nyo pa na may pritong galunggong. So hindi lang ikaw ang amoy galunggong, ang buong bahay gayon din. Unless naka-exhaust fan, etc. sosyalin yung bahay. At yung mga anak mo, naku po, hindi pa rin ay talaga namang lahat ay kalat. Anong gagawin mo? So may halong nahihiya, halong na-excite, at halong nayayamot. Si pastor naman, ang gano'n niya. Bigla na lang paparinig, kakahiya. At dumating na si pastor ng 8:46. Yun pala, nag-chat, nasa labas na. Ay, kayo naman na pastor, ano ka naman bilis nyo, ha? Sabi ninyo, kayo pupunta pa lamang, ba't oo nga, ako napaaga naman, sorry naman. Kumusta ka ga? Di rihaw, tingnan naman ninyong itsura baga. Pero alam mo, wala yung kaso.
lalo na kay Jesus, wala yung kaso. Sabihin mo nga, pag kay Jesus, just be you. Bakit? Kasi ang kanta ni Jesus sa iyo ay, you are amazing just the way you are. Diba? Mas gusto ni Jesus yung natural, walang halong kemikal. At sa una niyong pagmimit ni Jesus, sasabihin niya yung isa pang verse nung kantang sinabi ko kanina, no? Oh, you know, I never ask you to change. Hindi ko na alam yung sunod, sorry. Hindi niya hihingiing magbago ka na kagad sa pagharap mo sa Kanya. Yung iba kasi, tara sa church. Yung masusunog ako ron. Alam niyo, maganda sagot sa gayong nayaya. Dapat sagot, ay kung nasusunog ang makasalanan doy, matagal na akong tostadaw. Baka talagang abo na. Ay ako kayo nasunog. Hindi nga. Bakit nga hindi ka nasusunog? Baka matindi ka talaga, hindi ka tinatalban daw. O kaya nga sumama ka sa akin na magkadalwa tayong matindi daw. Ay ayos ka talaga doon. Ayos nga. Ito mo nga ako itugay. Ako nga ayos doon. Pwede ako doon. Ikaw pag naman, mas mabait ka pa nga sa akin ng mga 0.001. Katatagpuin ka ni Jesus kung nasaan ka ngayon. Ang unang-una nating kailangang matutunan is that Jesus will go out of His way para lang maabot ka. Aabutin tayo ni Lord sa kung anong level natin. Sabi nga kanina sa story, mayroon talagang pupuntahang iba si Jesus. Pero, sinadya niyang dumaan sa Samaria. Sabi ng Bible in John chapter 4 verse 4, now, He had to go through Samaria. Kailangan daw niyang dumaan ng Samaria. Hindi kinailangan. Kailangan kasi gusto niya. But then again, sasabihin ko nga sa inyo, yung sinasabi ko rin kanina, we need to understand the context. Ang mga Hudyo at mga Samaritano that time, grabe ang gap. Hindi sila nag-uusap, nag-iiwasan. Sabihin mo sa katabi mo, parang narinig ko na yon. Bakit? Kasi nga, alam nyo na nasabi ko na sa inyo kanina may cultural gap, differences. Pero bakit sabi ni Jesus, I must go through Samaria? Bakit sinasabi ni Jesus, dadaan ako ng Samaria? Dahil may isang babae roon na sugatan ang puso. At alam ng Panginoong Jesus na schedule na niya na makatagpo sa Panginoon. Sabihin mo nga, schedule ko ngayon ang makatagpo sa Panginoon. At ganito rin po si Jesus sa atin ngayon. Baka po kasi feeling natin, iniwan na tayo ng lahat dahil sa mga pagkakamali natin. O baka feeling mo, yung minsan o makalawang may nakapagsalita o nakapagsabi sa iyo ng nangyayari ngayon sa iyo, ng sitwasyon mo, ng level mo, baka feeling mo, lahat na nakakakita sa iyo, yun din ang sinasabi patungkol sa iyo. Ibahin mo si Jesus. Hindi siya natatakot sa records mo. Hindi siya nasisindak sa kabaitan mo. At hindi siya nandidire sa sinasabi ng mundong karumihan mo. He is willing to walk into your Samaria. Jesus is willing to walk into your messy situation. Jesus is willing na maki-join sa iyong brokenness, sa iyong financial crisis. Di ba yung iba pag nag-aamoy bitin na sa budget, iniiwasan na?
Huy, huwag kayong maglalapit ngayon kay paring Bakit? Naku, gipit-gipit yan. Husay kayo, utangan kayo niya. Pero alam niya, kahit pag ganun ang sitwasyon ng tao, hindi siya iiwasan ni Kristo. Bagkus pa siyang lalapitan, pupuntahan, aabutin. Ganyan ang ating Panginoon. In John chapter 4, verses 6 and 7, makikita po natin doon, Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. Tanghaling tapat daw po noon. Sabihin nga natin lahat, tanghaling tapat. Pag tanghaling tapat, kung wagla ang naulan, ay kainitang. Sabi nga ho dito sa ating singkar na kamanas. And in verse 7, ang sabi po roon, when a Samaritan woman came to draw water, tanghaling tapat, nag-iigib si Ateng. Sino ho rito yung nag-iigib pa at kung nag-iigib pa'y tanghaling tapat ka naigib? Parang bagang may mali din eh. Bakit kung kailan kainitan saka naigib? Ba hindi inagaagahan? Okay? Ito kasi yon. Sa umaga ho maraming naigib. So mahaba ang pila. Hindi po. Marami ho mga chismax doon. Anong chismax? Chismosa Pro Max. Ano naman problema? Makulay po kasi ang buhay ni Ateng. Sabi ko nga sa inyo. 'Di ba? Marami siyang boylets noon. Playgirl po ito. Siya po ang kumanta ng girl version ng To All the Boys I Loved Before. At dahil po rito sa makulay niyang buhay, umiiwas po siya sa mga CCTV ng barangay. Ang maganda sa CCTV ng barangay, wala mang video, malinaw ang audio. At auto-edit. As in, karirinig lang, ilang minuto lang, SDE na agad. Tindi, ito na. Kaya tanghali pong naigib si Ateng. Nakuha niya. Alam niyo, ako tuwan-tuwa kasi ang tagal ko na rin pong nababasa at naririnig itong kwentong ito. Ngayon ko nakikita rin mga detalyeng are. Tanghaling umigib. Bakit tanghaling umigib? May itinatago, may iniiwasan, merong topic ang buhay na ayaw mapag-usapan. Ay mahilig sa kwentuhan si Jesus. Ika naman siguro ng babae, akala ko, gaya wala nang na tao din eh, ba't may isa pa? Ayain na nga, ay narinig na eh. Igib na ako, itanghali na ako, ligong-ligo na. And then, Jesus said to her, will you give me a drink? Iyan na nga. Ayaw na nga nung babaeng may kakausap sa kanya. Arin naman, may nag-a-approach. Ayaw na nga makipag-usap eh. Ba't may nakausap? Okay. So, anong ginawa ng babae? Yes, she's the great pretender. Ay di, nagmaskara. Hi, hello po, good morning po. Welcome po sa Jacob's Well. How can I serve you po? Diba? Akala mo naman napakasaya talaga ng buhay. Ihingi ako ng tubig, sabi ni Jesus. Ba't po kayo nakikipag-usap sa akin? Samaritana po ako, Jew po kayo. Diba? Nagpipretend. Pero alam niyo po, ang hirap kasi talaga nung mga nagpipretend, lalo na kung kailangan ng healing. Kasi hanggat nagkukunwari, mahihirapang gamutin. Tama ka? Tama na. Kapag pumupunta po tayo sa doktor, hindi tayo nagpapanggap ng healthy tayo, Hi doc, papacheck up po ako. Anong nararamdaman? Wala po. Trip lang talaga kita ngayon.
May ganun ba? Hello, Doc, magpapa-admit po ako. Bakit? Napapaano ka? Anong masakit? Wala naman po. Gusto ko lang hong magpahinga, napili ko dito sa ospital nyo. Pero wala po talaga problema. Wala hong masakit sa akin. Meron bang ganon? Nag-aaksaya ka ng pera. Magagamot ka kung aamin ka. Hindi ka magpapanggap. Sasabihin natin kung saan masakit para maresitahan ng tamang gamot. Huwag niyong kalilimutan na si Jesus po ang great physician. Siya ang dakilang manggagamot. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Minsan kasi akala natin kailangan maging perfect bago tayo lumapit sa Diyos. Kailangan tayo'y nakaporma, banal na banal ang mukha. Sabi ng mga new friends o nung first time ka palang mag-church, ano ko dapat suot doon? Kahit ano. Pagpasok ka dapat magkadaop ang palad. Pagpapasok doon, sa holy entrance. Tapos may tabing ng kabanal-banalang, dakong kabanal-banalang, kainaman ng kurtina yan, napansin ko na naman. Relax! Bakit? Bakit di mo kailangan magpanggap pag kay Lord kahaharap? Alam na ni Lord ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Pero mahal ka pa rin niya. Kaya, kay Jesus, hindi mo kailangang magpanggap para lang ikaw ay kanyang matanggap. Because you're amazing, just the way you are. And every time you ask me if my life is okay, and Jesus will say, you know what I say? You are amazing just the way you are. Mahal na mahal ka ni Lord. Just the way you are. Di mo kailangan mag-pretend. Ano ang very first word ni Jesus sa Samaritan woman? John 4:7, Jesus said to her, will you give me a drink? Sinabi ba, ang first words ba ni Jesus sa babae ay, alam kong kabaitan mo. Ganun ba? Ang first words ba ni Jesus doon sa babae ay, makasalanan ka, huwag kang lumapit sa akin. Ang first word ba ni Jesus ay, impyerno ka ineng. No. Ang very first words ni Jesus doon sa babae ay, pwede ka bang mag-share ng something na meron ka sa akin? Can you share something to me? Can you share? Pwede ba tayong magkakilala? I am interested sa'yo. Hello? So tuwing ang mundong ito nagsasabi sa iyo, nagalit ang Diyos sa iyo, huwag kang lalapit sa Diyos, galit ang Diyos sa iyo, nililinaw at kinaklaro ko ngayon, hindi galit si Lord. Mahal ka niya at tanggap ka niya kahit sino ka. In Romans chapter 5 verse 8, sabi po roon, while we were still sinners, Christ died for us. Kahit nung tayo'y kasagsagan pa, kahigpitan pa, kasantingan ng ating mga ginagawang kabaitan sa kabaligtaran, si Jesus ay piniling ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ganon kanyang kamahal. Ganon niya tayong kamahal. At hindi po mga perfect ang hinahanap ni Jesus. In Luke chapter 19 verse 10, ang sabi po ni Jesus, for the Son of Man came to seek and save the lost. Si Jesus ay naparito hindi para hanapin ang perfect. Si Jesus ay naparito para hanapin ang nawawala at yung mga nagwawala.
Yes! Kaya nga ang tanong ni Jesus, sino nangangailangan ng doktor? Yung magaling na o yung may sakit? Yung may sakit. At ito ang gusto ko makita natin from the story. Hindi hinintay ni Jesus na magbago muna yung babae. Hindi niya sinabi, ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit sa akin. Hindi niya sinabi doon sa babae, oh, siya, mag-sorry ka muna sa lahat ng excess mo. Di ba? Your excess and wise. Hindi niya sinabi, oh, lapit-lapit ka, di ka naman nagsisimba pag birthday lang. O pagka yung tawag dito, wedding anniversary lang. O kapag yung magnininong sa binyag, sa kasal, kaya napapasok ng simbahan. No! Hindi yung sinabi ni Jesus. Paglapit ng babae, no judgment. Pure love, pure acceptance. Ano nga uli yung babae? Samaritan. So, ibig sabihin, hindi ka kaigi ng mga Hudyo. Ano pa? Rejected. Malamang kaya tanghali nang umigib ito kasi nga, pinagchichismisan ito sa pila ng igiban. Ano pa? She's immoral. Outcast. Pero siya mismo ang sinadya ni Jesus doon. Alam mo bang, kakatagpuin ka ni Jesus kung saan ka man naroroon ngayon. Ang love at concern ni Lord sa atin parang GPS. Ano ibig sabihin? Kapag nagkamali ka ng liko, hindi sasabihin ni Google Map, bahala ka na riyan, pasalasala ka eh. Hindi. Lagi siyang nagre-recalculating, reroute, pero dun pa rin sa destination na gusto mo ikaw dadalahin. Ganon din si Jesus. Kapag naligaw ka, hindi ka niya itatapon. Kapag naligaw ka, hahanapin ka niya at aayusin ka niya. Alam niyo po, may mga tao pag nagkamali ng minsan, forever na yun yung tawag sa kanya. Yung mga tipong nung grade 3 kayo, meron kang kaklase na nadapa nung nagtatakbuhan kayo. So, ano nangyari? Pabuhat nun, ang tawag nyo na sa kanya ay si Dagasa. Anong tawag? Si Dagasa, si Sungasaw. After 20 years, nag-reunion kayo. At pagdating nung classmate nyo yon, ano ang sabi ng mga tao? Yan na, si Dagasa. Merong mga ganun eh. Ang tagal-tagal na, pero tatak pa rin sa kanila. Pero hindi po ganun si Jesus. Sabihin mo nga, hindi ganun si Jesus. Hindi niya tayo tinatawag sa ating failure. Tinatawag niya tayo sa ating future. Ang tinitingnan niya ay kung ano yung magandang bagay na inihanda niya para sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Baka may nagsasabi kasi dito ngayon, Pastor, masyado po akong makasalanan, kaya tatagpuin kaya talaga ako ni Jesus ngayon? Masyado po akong makasalanan. Ay, good news yan. Ikaw talaga ang hanap ni Lord. Sobra ko pong makasalanan, Pastor. Baka po pag narinig nyo ang kwento ko, ay baka humasindak kayo, baka kayo kumawang. Ikaw ang hanap ni Lord. Ikaw na ikaw. Kasi kay Jesus, hindi qualification ay perfection. Ang qualification lang ay isa, nangangailangan ka ng tagapagligtas. Yun lang. So don't run away from Him. Run to Him. Huwag kang tumakbo palayo kay Jesus na lumalapit sa iyo. Tumakbo ka palapit lalo sa Kanya. Amen? Kaya once again, this is the first thing na gusto kong malaman at makita nyo from this story. Jesus will meet you where you are. Number 2, only Jesus can satisfy your thirst. Ay, tumama din. Bakit? Nung ako ito hinire-rehearse ko, natatawa si Pastora. Lagi kasing nasasabi ko, tears.
Ay luha nga pala yung thirst. So, repeat after me, class. Thirst. Oh, yun. Kaya mamaya, pag ako'y nadadala uli ng aking tinuturo at napat-tears, huwag kayong tatawa, ha? Okay. John chapter 4, verses 13 and 14. Everyone who drinks this water will be thirsty again. But whoever drinks the water I give them will never thirst. Ayun. Tama. Ano ibig sabihin niyan? Ito yung sinasabi ko kanina sa story, na sabi ni Jesus, ay hindi mo kasi alam, ining. Kung kilala mo ako, ikaw ang hihingi ng tubig sa akin. At ang tubig na meron ako, pag nainom mo ito, hindi ka na uli mauuhaw magpakailanman. Sinasabi lamang ni Jesus doon sa babae, ako lamang talaga ang makapapawi ng uhaw mong iyan. Uhaw ga saan? Ay di kay obvious naman, iigib nga, dinauuhaw sa tubig, hindi ho tubig. Ang babae pong ito, bukod sa obvious na uhaw sa tubig, ay obvious na obvious ding uhaw sa pag-ibig. Bakit? Ba'y nakailan na? Parang nalakas. Okay. Lahat po tayo may kinauuhawan. At dapat talaga lamang na mauhaw tayo kay Lord. Sabi po sa Psalm 42:1, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. And in John chapter 7 verse 37, sabi ni Jesus, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. Sabi ni Jesus, sino mang mga nangauuhaw, hayaan silang lumapit sa akin uminom. Ang babae pong nasa story ay 5 beses nang nag-asawa. At yung kasama niyang paanim ay hindi rin niya asawa. At gusto ko pong makita ninyong hindi lamang po relationship problem meron ng babae. Soul problem po ito. Akala niya, labang hinahanap niya, si God pala. So, ito ang tanong. Bakit nga ba 5 asawa na yung babae at yung paanim niyang kinakasama ay hindi rin niya asawa pa rin? Simple lang. She was looking for love in all the wrong places. Naghahanap siya ng kapanatagan, halaga at pagmamahal sa mga maling relasyon. At ako'y naniniwalang kahit pa makakita siya ng tamang relasyon, hindi pa rin yon makakasapat sa uhaw na nararamdaman niya dahil hindi pag-ibig ng tao ang kailangan niya, pag-ibig ng Diyos. Akala po ni girl, ang paghahanap niya kay the one, ang kanya talagang kailangan at magpapasaya sa kanya. Pero alam niyo po ang problema ni girl? Sa kakahanap niya kay the one, ay lagi siyang napupunta sa the end. Hindi the one, the end. Nalulungkot na naman. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mali. Sala ang pinaghahanapan. Sino pong makaka-relate dito? Yung kahit nakakain ka na pero lagi ka pa rin gutom. Closing prayer na tayo. Hindi, may patutunguhan po ito. At tuwing nagugutom ka, lagi kang nagbubukas ng ref. Di ba? Yung halimbawa, binuksan mo. Ano nakita mo? Tubig. Tapos maya ilang minuto pa, napadaan ka na naman sa tapat ng ref, bubuksan mo na naman. Ano nakita mo? Anong uling? Tubig. At after 30 minutes, hindi mo na talagang kayang gutom mo, binuksan mo ulit, ano? Ano nakita mo? Pero bakit kahit alam mong tubig yung nandoon, maya't maya ay naghahanap, nagbubukas ka ng rep, expecting, believing, akala mo maghihimala, na sa sunod mong bukas, may pitchmanggupay man lang doon, ano, o kaya kahit siopaw na bahaw.
Anong ibig ko sabihin din eh? Ganon din tayo minsan sa buhay. Hinahanap natin sa parehong lugar ang bagay na hindi naman doon makikita. Kaya nga nilagay ko riyan, ang hinahanap mo sa mundo, matatagpuan mo lang talaga kay Kristo. Naghahanap ka ng pagkain sa rep ninyo, tubig nga lang ang nandun. Naghahanap ka ng satisfied life sa kung ano man yung inaakala mong makakasatisfy sa iyo sa mundong ito. Kay Lord mo nga lang matatagpuan yun. Kay Lord lang. At ano ba yung ino-offer ng mundong ito? Saan pwedeng ahalin tulad ang mga ino-offer ng mundong ito? Ang mga ino-offer ng mundong ito ay pwede mong ihalin tulad sa tubig ng dagat. Bakit tubig ng dagat? Kasi kapag nauuhaw ka at uminom ka ng tubig dagat, lalo ka lang mauuhaw. Conforme pa kung sino yung mga kasabay mong mag-outing. Siyempre, pag mga tropa mo, kita mo nagliguan doon, parang hindi ka talaga naiinom. Ano? Pero ang point ko, yung tubig na maalat, tubig pa rin naman, di ka? Nag-a-agree ka kayo? Yung tubig ahong maalat ay tubig din. Sino may sabing hindi? Kasabi na nga tubig. Pero kahit tubig siya, the more mo siyang iniinom, sa halip na mawala ang uhaw mo, lalo kang nauuhaw, tama? Gayon din po ang ino-offer ng mundong ito. Akala mo siya makakapuno sa iyo, makakatanggal ng uhaw mo sa buhay na ito. Pero the more mong inaabot, the more kang nauuhaw. Di ba? Gusto mo ng malaking sweldo, pero habang lumalaki ang sweldo mo, lumalaki rin ang gastos mo. At lalo ka lang nagke-crave for more. Tama ga? Yung nagkaroon ka ng magandang bahay, pero dahil malaki at maganda ang iyong bahay, iyong ibinabagay ang mga gamit, bili ka ng bili ng gamit, mamaya'y masikip na uli, gusto mo na uli ng extension. Yung ang dami mo ng followers, may K na sa dulo. Kaya nangyari, the more kang nagiging KSP. Gusto mo, ayaw mo na ng K lang yung followers mo, gusto mo M. You're craving for more. Yung may jowa ka na, pero ba't di ka pa rin masaya? Kasi, pabuhat nung nililigawan ka hanggang ngayon, sa milk teahan ka pa rin laging dinadala. Kailan ka naman malalapatan ng kontis man laang are? Kailan ka naman malalapatan ng kaunting Mary Grace? Gusto ko rin makaranas nung parang putong isinasawsaw doon sa chocolate. Hello? You're craving for more. At pagkatapos mong makuha yung akala mong mga tatanggal sa uhaw mo, pero tubig alat pala, tubig dagat pala, ano mangyayari? You're asking for more. Ano na namang next? Yung tipong kadi-deliver lang nung in-order mo. Eto, nag-a-add to cart ka na naman. Hindi po masama ang shopping, lalo na kung hindi naman ang mami o ang daddy ang nagbabayad. Ang problema lang talaga dyan ay yung pupunuin mo ng mga parcel ang iyong spiritual emptiness. Hindi yun mangyayari. Hindi kailanman mapupunuan ng mga parcel ang spiritual emptiness mo. Church, listen to this. The more you drink temporary things, the more you get thirsty. Ganyan ang mundo. Kaya, isang bagay, huwag mong hanapin sa world ang kayang ibigay lang ni Lord. Huwag mong piliting magpalabas ng fulfillment.
Huwag mong piliting pumiga sa mundo ng pupuno sa iyo. Bakit? Only God can satisfy us. In the book of Jeremiah, medyo nag-iimo si Lord. At meron siyang sinasabi sa mga tao. Basahin nga natin. In Jeremiah chapter 2 verse 13, I will read it in New Century Version. Basahin nga po natin, 1, 2, 3. Basa. My people have done two evils. They have turned away from me, the spring of living water, and they have dug their own wells, which are broken wells that cannot hold water. May dalawang masamang bagay daw na ginawa ang tao kay Lord. Ano yon? Tinalikuran daw niya siya ang living water, ang bukal ng buhay. At ang padalawa, at humukay sila ng mga sarili nilang mga balon na hindi naman napupuno. So ano mapapansin niyo? Marami talagang ang tao ang tumalikod na sa mismong makakapuno, makakapawi ng uhaw nila sa buhay. At ang hinarap ay ano? Yung mga sariling balon na hinukay nila, believing na yon ang pupuno sa kanila, sasatisfy sa kanila. Pero ang problema, yung mga balon na yon ay butas. Yung mga balon na yon ay hungkag. Yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Na kahit daw buhusan mo ng buhusan, punuan mo ng punuan, hindi napupuno, hindi nasasatisfy, hindi nakukontento, kulang at kulang pa rin. Have you ever wondered bakit meron ng mga multi-millionaire, pero bakit na-end pa ang buhay nila sa suicide? Bakit parang kasaya-saya, fulfilled na, kompleto na, pero mapapansin mo, broken pa rin pala? Si Lord lang kasi talaga ang makakapuno sa atin. Ang problema ng kaluluwa ay hindi kayang ayusin ng material things. You don't need another well. You need the living water. Kaya church, ang iniaalok po sa atin ni Jesus ay solusyon, hindi lang pangtawid gutom. Hindi limos ang iniaalok ni Jesus sa atin. Ang iniaalok ni Jesus sa atin ay yung pang walang hanggan. Everybody say eternity. And in Ecclesiastes chapter 3 verse 11, ang sabi po diyan, God has placed eternity in our hearts. Papaano mong pupunuan ng temporary things ang puso mong design for eternity? Uulitin ko, gusto kong ito ay mag-echo sa puso at isip natin. Papaano mong pupunuin ng temporary things ang puso mong nakadesign for eternity? Sige nga. Come to Jesus. Psalm 109 verse 7, for He satisfies the thirsty. Kay Jesus may kapunuan. Kaya sa lahat po ng may dalang jar na empty, gusto kong iwan sa inyo to before we proceed to number 3. Drop your old bucket. It's time to drink from the well that never runs dry. Bitawhin na yang mga hindi naman mapuno-punong lalagyan na yang. Bitawan mo na yang mga inaasahan mong pupuno sa iyong nararamdaman na kakulangan. Panahon na para lumapit sa balon ng Panginoon na hindi kailanman natutuyuan. And lastly, number 3, Jesus can turn your thirst into overflow. Sabihin mo nga, from thirsty to overflowing. Again, from thirsty to overflowing. Yung naniniwala mangyayari yun sa kanya ngayon, palakpakan mo ng the best si Jesus. Amen. So dahil nga sa mga narinig po nung Samaritan woman kay Jesus, sabi nung Samaritan woman, amazing. Prophet ito. At baka nga hindi lang basta prophet.
baka siya na nga yung Savior na iniintay namin, the Messiah. Kaya ano nangyari? In verse 28 to 29, ang sabi po doon, then, leaving her water jar. Dala-dala niya yun kanina eh. Yun talaga ang purpose ng pagpunta niya. Gusto niyang punuan ang kanyang jar na laging nauubusan. And what that jar symbolizes sa buhay ni Samaritan woman, yung kanyang puso, na pilit niyang pinupunuan ng temporary physical water. Pero nakikita naman niyang mayat mayay na uubusan, mayat mayay na iigahan. Dala-dala niya yun eh. Yun ang purpose ng pagpunta niya sa tabi ng balon. Pero dahil nakatagpo na niya ang pupuno sa kakulangan niya, anong napansin natin? Iniwan na niya ang kanyang jar. Paano mo malalaman kung natagpuan mo na talaga si Jesus sa buhay mo? Hindi na mahirap para sa iyong iwan ng jars ng buhay mo. Hindi na mahirap para sa iyong iwan ang anumang nooy inaakala mong siyang nagpapasaya sa iyo. I heard this from one of my life group members. No need to mention his name. Ang sabi niya, akala daw niya noon, ang makakapagpasaya lamang sa mga lalaki ay barkada. At akala niya daw noon, ang makakapagpasaya lamang sa magkakabarkadang lalaki ay inuman. Pero nung nakilala daw niya si Jesus at nakasama siya sa life group, doon lang daw niya naunawaan, pwede palang sumaya kahit walang umiikot na baso. Pwede pala daw sumaya kahit hindi kalukuhan ang pinag-uusapan. Pwede pala raw makaramdam ng fulfillment sa buhay. Hindi daw nawawala ang problema, pero gumagaan daw ang pagdadala. Katuwa naman eh. Parang yung Samaritana, pumunta roong may daladalang jar. Abay, iniwanan na yung jar eh. Umalis na. Bakit? Puno na ang puso niya. Dahil natagpuan na niya si Jesus. Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, come, see a man who told me everything I ever did. Bakit biglang nagbago? Si ate mo, na nagtsatsagang tanghaling tapat mag-igib para lang walang makakita at walang makausap, bakit biglang ngayon ay nagtakbo o nagpunta mismo sa kung saan matao at siya mismo ang nag-i-initiate ng usapan? Bakit biglang may nagbago? Kasi ito ang totoo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if anyone is in Christ, ano daw? He is a new creation. Sino dito ang na kay Kristo Jesus na? Amen. Sino dito ang na kay Jesus na? Amen. Bago ka na. Amen. Sabi ko, bago ka na. Amen. Pastor, luma pa din. Amoy luma pa din. Tapos tumingin sa salamin. Mukhang luma pa din. Bago ka na. Dahil na kay Kristo ka na eh. Yung dating ikaw ay wala na. Dahil tuwing tumitingin sa iyo ang Diyos Ama, ang nakikita niya ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. Kaya tuwing titingin si Lord kay Brother Jordan, hindi na niya nakikita yung dating si Brother Jordan na kapag nagdadunk, nakalawit pandila. Hindi, Michael Jordan pala yan. Okay? Ang nakikita na ni Lord kay Brother Jordan ay si Jesus na tinanggap niya sa kanyang buhay. Bagong Jordan na ito. Okay? At gayon din po sa ating lahat na tinanggap si Jesus. Maaring wala kang nakikita, wala kang nararamdaman, pero
obserbahan mo ang iyong pag-uugali. Obserbahan mo ang iyong mga kilos at pananalita, ay kahit hindi mo sadyain, believe me, nakikialam si Jesus na tinanggap mo sa buhay mo. May nagkukwento sa akin, yun daw isa niyang kasama sa bahay noong wala pa sila kay Lord. Kulang na lang daw ay gibaay ng pader ng bahay pag mainit ang ulaw. Anong ginagawa? Siguro may sinusuntok, alam nga namang sinusuwag na gayaw. Aba, ay malaking bagay na raw ngayon. Nung tumanggap na ang kanilang buong pamilya kay Jesus, aba, mahinahon na, hindi na maiinitin ang ulo. Pwede bang palakpakan mo si Lord na bumabago naman? Come on! If anyone is in Christ, he is a new creation. Grabe, ang bilis ng transformation ni Samaritan woman. Na-encounter niya lang si Jesus. First time siguro ni girl na may makausap na ang intro sa kanya ay hindi judgment. First time siguro ni Samaritan woman na may nakausap siya na hindi panghuhusga, pangpuput down ang intro sa kanya. First time. At lalo na nung na-obvious na Jew, may cultural gap, tapos, ano pa, prophet, so banal ito, tapos siya madumi, ang grabing difference, ano? Pero hindi nangimi si Jesus na magpakita ng pag-ibig sa kanya. At grabe, binago talaga agad ng love ni Jesus, ng acceptance ni Jesus yung babae. Kaya tingnan ninyo, nag-iba agad. Isa rin pangyayari sa Bible, may ginawa ring mabuti si Lord doon sa isang tao at ito ang bilin niya. Mark chapter 5 verse 19. Go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you. Yan ang bilin ni Jesus sa lahat ng nakaranas ng goodness niya. So kung ikaw ay nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo, sa pamilya mo, ito ang bilin ni Jesus sa atin. Humayo ka at ipagsabi mo ang ginawa ko para sa iyo. And in Psalm 107 verse 2, ano pa ang sabi ni Lord diyan? Let the redeemed of the Lord tell their story. Sa King James Version, let the redeemed of the Lord say so. Syempre, mahirap naman yung King James, hanap tayo NIV. Ano nakalagay dyan? Lahat daw ng tinubos, lahat ng iniligtas, lahat ng pinalaya, binless ni Lord ay ano? Sabihin mo ang kwento mo. Testify. Tell them what happened. Tell them what happened. Parang ganito, basta ang alam ko noon, adik ako. At nung nakilala ko si Kristo, binago na niya ako. O ano ka na ngayon? Pusher na. Hindi. Pusher na. Dahil ikaw, ipupush kita palapit kay Jesus. Hallelujah. Oh. Basta ako, ang alam ko noon, Becky ako. Ngayon, babae na ang gusto ko. Palakpak naman, Biber! Ay, joke lang yon, hindi po. Basta ang alam ko noon, sad boy ako. Ngayon, masayang-masaya na. Dahil may relationship na kay Lord, super blessed at talaga namang blessed to be a blessing. Let the redeemed of the Lord tell their story. Pastor, paano po ako makakapag-invite? Di po ako marunong mag-preach, wala po akong alam sa Bible. Pero alam mo kung anong ginawa ni Lord sa buhay mo. Ano ang sabi nung Samaritan woman doon sa mga kababayan niya? Ba't ang galing niyang nag-invite? Noon na lang uli siya nakipag-usap sa mga kasama niya, pero bakit ang dalam niyang agad na invite?
Ano sinabi niya? Nagsabi ba siya ng mga Bible verses? Nag-Bible school ba siya? Nagtapos ba siya ng theology? Nag-masters ba siya sa philosophy? Nag-memorize ba siya ng mga Bible verses? Hindi. Ang sinabi niya lang, parinig kayo. Ano? Bakit? May nakita ako, alam niya lahat ng nangyayari sa buhay ko. Baka ito na Savior natin. Sinabi niya lang kung anong ginawa ng Lord sa kanya. Sabihin mo lang kung anong ginawa ni Lord sa'yo. Genuine yun eh. Sige, magpaka-theologian ka. Magpaka-theologian ka. Anong problema pag ganyan? Okay din naman yung marami kang alam, pero paano pag nakaharap mo marami ring alam? Ay di maglalaban lang ang alam ninyo. Mahirap yung mga salita ng Diyos pinagsasabong. Ay samantalang kung sasabihin mo, basta ang alam ko, ako noon ay gipit. Pero nung ako'y kay Kristo lumapit, aba, ay talaga naman biyaya ng Lord. Ang aking wallet, hapit na hapit. Diga? Church, just tell your story. Just tell them what God did in your life, what God did in your family. Basta ang alam ko noon, magulo yung compound namin. Pag narinig nila yung ipelyido namin, ayaw na nila dyan. Ano ka ipelyido? Di magkasundo-sundo. May ganun ka ipelyido. Wala, gawa-gawa ko lang ho yun. Oh. Pero ngayon, naa-amaze na sila dahil nakikita nila yung compound namin sama-sama na nagwo-worship kay Lord, nagmamahalan, nagkakaunawaan. At ang sabi ng mga nakakakita, wow, sama kami dyan. Are you there? Ang binago ng biyaya, hindi kayang manahimik sa tuwa. Alam mo, ang merong ginawa talaga si Lord sa buhay niya. Kilala mo, makikilala mo ang tumanggap ng Jesus na buhay sa buhay niya. Buhay na buhay din sa pagpapatotoo ng ginawa ng Diyos sa buhay niya. Paano mo pipigilan yung nasisiyahan? Paano mo mapipigilan yung nasisiyahan? Di ba pag nakadiscover ka ng masarap na kainan, only rice, mura pa, naka-aircon, masarap ang sabaw? Di ba pinopost mo, pineplex mo pa, minimension mo pa mga tropa, tayo din eh. Talaga namang masarap yung pinakulo ang pinaghugasan din eh. Di ba? Pineflex mo pa, sinishare mo pa nga eh. Bakit? Meron ka bang honorarium doon? May matatanggap ka bang komisyon? Hindi. Shinare mo lang kasi nasiyahan ka at gusto mo rin masiyahan yung iba. Are you there? Eh sa gayon ngang kainan, nai-share mo. Dini pa naman, ari pa namang ginagawa ni Lord sa atin. Ito ang pinakamagandang bahagi. Yung babaeng umiiwas sa tao, siya na ngayon na nag-iimbita ng tao. Yung dating may kwentong nakakahiya, siya na ngayon ang nagyayaya. Yung dating sugatan, siya na ngayon na nagiging instrumento ng Lord para maghilom ang mga nakakarinig sa Kanya. Yes, may mga miseries in life, may mga mistakes, may mga sablay. Pero lagi nating naririnig ito, let your mess be your message. Let God turn your mess into your message. And sometimes, your greatest ministry often comes from your deepest misery. Kung saan ka binago, doon ka nagiging epektibo. Anong ibig ko sabihin? Yung bahagi ng buhay mo na akala mong ikakahiya mo, maaaring yun pa ang gamitin ng Diyos para makatulong ka sa iba. Ano mapapansin mo? Yung mga nalubog sa utang, sila ngayon yung ang galing-galing mag-advise sa finances. Kasi galing na sila dun eh. Di ba? Yung mga dating addict, sila ngayon yung mga nakakatulong para may mabagong buhay sa mga nasa rehab. They're saying, may pag-asa pa, brother. Hindi ibig sabihin nandiyan ka na, dyan ka na lang. Nakaahon kami, kaya natin yan. Di ba? Yung mga dating wasak ang pamilya, sila ngayon yung tumutulong para maayos ang mga relationships.
God specializes in turning scars into sermons. Ang simple-simple lang nung ginawa ni ate girl, ang simple-simple lang ng ginawa nung Samaritan woman, ang sabi niya lang, come and see a man who changed my life. Come and see. Alam niyo, kahit nung time nung mga disciples ni Jesus, ganun din lang eh. Sabi nung isang disciple doon sa isang magiging disciple, huy, parinig ka. Bakit? Natagpuan ko na ang Messiah. Talaga? Nasaan? Come and see. Ganun lang sila eh. In the book of Acts, basahin nyo. Come and see. Sapat na iyon para sila'y makapagsimula rin sa pagkilala kay Jesus. Revelation chapter 12 verse 11, and this will be our last verse for today. They overcame by the blood of the Lamb and the word of their testimony. So anong una? Dalawang bagay yan eh. Una, they overcame by the blood of the Lamb. Nung tinanggap nila si Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world, hinugasan, nilinis tayo niya ng kanyang dugo. Kaya nga yung katuwiran ni Jesus na ang siyang nakikita sa atin. And then ano yung second part? And the word of their testimony. At ang lahat ng nilinis ng dugo ni Jesus, lahat ng tumanggap ng pag-ibig, lahat ng tumanggap ng kapatawaran, marapat lamang yang ikwento sa marami. Ang Diyos ay hindi galit. Ang Diyos ay Diyos na nagmamahal at nagpapatawad. Mga kasamahan ko, gusto ko malaman nyo rin ito dahil naranasan ko at gusto ko rin maranasan ninyo. Church, hindi po hinihingi ni Jesus na magpaka-perfect ka. Dahil sa heaven na lang niya mangyayari eh. Ang hinihiling lang niya, buksan mo ang puso mo. Yun lang. The woman came carrying an empty jar, but she left carrying a full heart. At kapag napuno ni Jesus ang puso mo, hindi mo na kailangang habulin ang mundo para maramdaman mong kumpleto ka. Pastor, I received Jesus as my Lord. Pero ang tanong ko, bakit hindi ako nag-uumapaw? Tinanggap ko na si Jesus, matagal na ako nag-church, matagal ko nang kilala si Jesus, pero ba't hindi kagaya nung Samaritan woman, ba't hindi ako nag-overflow? Kasi yung babae, pagtanggap niya ng love ni Jesus, nag-overflow agad siya eh. Shinare niya agad yung goodness ni Lord sa mga tao. Pero ba, maaaring ang tanong mo sa sarili mo, bakit ako? I received Jesus already, pero ba't hindi pa ako nag-uumapaw? Bakit hindi ako umaapaw? May sasabihin ako sa iyo, hindi ka aapaw kung hanggang ngayon, ikaw ay uhaw. Hindi ka aapaw kung hanggang ngayon, ikaw ay uhaw. Yes, nag-church ka. Yes, na kay Jesus ka na. Pero ang tanong, si Jesus ba talaga ang kinukuhanan mo ng joy? Si Jesus ba talaga ang dahilan mo why you are living? Si Jesus na ba talaga ang balon na kinukuhanan mo ng tubig na pinampapawi mo ng uhaw mo? Or baka naman guilty pa rin tayo sa sinabi ni Lord in the book of Jeremiah na humukay tayo ng ibang balon na hindi naman kailanman napupuno. Kaya hindi ka umaapaw kasi hanggang ngayon ikaw ay uhaw. Church, receive Jesus. Not just only your Savior, receive Him bilang iyong living water. Tanggapin mo siya bilang source ng iyong kapunuan, bilang source ng iyong kagalakan. At pag nangyari yon, mag-uumapaw ka. Masasatisfy ka at aapaw ka. At darating ka sa puntos na you are thirsty hanggang maging overflowing ka. Amen. Kaya ngayon po, lahat ng nagsasabing gusto mong mag-overflow, gusto mong mag-umapaw, come on,
sabay-sabay natin sabihin kay Jesus na tayo'y sa Kanya nauuhaw. Pwede ba sabihin nating lahat, Lord, gusto ko pong mag-umapaw. Sa iyo ako nauuhaw. Punuin mo kami. Jesus, punuin mo ako. Jesus, I am thirsty. Yes, Lord. Won't you come and fill me? The things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. Minsan pa. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. More of you. Minsan pa. Jesus, I am thirsty. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. All I want is more of you, Lord. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. Let the people of God sing. All I want is more of you. We want you, Jesus. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. Mga kalalakihan, pwede ba sabihin mo kay Jesus with all your heart? All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but
with all your heart kay Jesus. All I want is more Yes, Lord. of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of you. All together now. Sabihin natin kay Lord. All I want is more of you. All I want is more of you. Nothing I desire, oh Lord, but more of More of you. Jesus, I am thirsty. Won't you come and fill me? Earthly things have left me dry. Only you can satisfy. All I want is more of you. Lord, yun po ang aming prayer. Iniiwan po kami lagi ng mundong ito na tuyong-tuyo, igang-iga, uhaw na uhaw. At ngayon naunawaan namin that only you can satisfy. Lord, we pray, punuan niyo po ang uhaw na meron kami ngayon. And we are receiving you, Lord Jesus, as our living water. Kaya, idinideklara ko sa pangalan ni Jesus na ang JA1 San Jose family ay pamilya ng Diyos na kailan may hindi na mauuhaw sa buhay na ito. Dahil natagpuan na namin, tinanggap na namin sa aming buhay ang Panginoong Jesus, the living water. Thank you so much, Lord. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you. Sige po, makakaupo na po tayo. Praise, yan. From thirsty to overflowing. Tayo po ay pinag-overflow ng Lord. Amen? At wala pong ibang makakasatisfy sa atin. Hindi po ang ating trabaho, negosyo, hindi po ang ating mga ipon, kundi si Jesus lamang po. At dahil po doon, hindi tayo matatakot na ibigay yung para sa Kanya dahil ang totoo po nating kayamanan ay walang iba kundi si Jesus. Amen? Sige po, yung pong blue envelope po is for our tithes, yung white po is for our offering, green is for our first fruit. At sa mga nasa online na gusto nyo rin pong mag-join sa gawain pong ito, you just message the page and we will reach out to you. Sige po, let's pray. Father God, lubos po kami nagpapasalamat for reminding us once again na Ikaw po, Panginoong Jesus, lamang po ang aming kasapatan. Ikaw lamang po ang makakapuno ng aming pagkauhaw. And Lord, dahil po dito, hindi kami matatakot na ibigay ang para sa iyo. Dahil Ikaw po ang tunay naming kayamanan, O Jesus. Bless your people, bless JE1 San Jose. We love you, we praise you. In Jesus' name, Amen. Lord, maraming salamat po sa kakayanan at kagustuhan na makapagbigay. Tanggapin niyo po ang aming mga kaloob na ito bilang aming pag-ibig at parangal sa iyo in Jesus' name. Amen. Lord, i-bless niyo rin po ang bread and juice na gagamitin po namin sa communion at patuloy niyo pong ipaalala sa amin yung grabing love na ipinakita niyo po sa cross. In Jesus' name, Amen. Lahat po ng meron ng bread and juice ay iniimbitahan ko pong tumayo at sabihin po nating lahat, Ama namin Diyos, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Panginoong Jesus, kayo po ang aking Diyos. Kayo po ang aking Panginoon.
kayo po ang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko po kayo sa aking buhay. Maghari kang lubos sa akin. Kainin po natin ang bread na sumisimbolo sa kanyang katawan. At inumin po natin ang juice na sumisimbolo sa kanyang dugo. Amen. Kagaya po ng Samaritan woman, we are all, biyaya po, tayo po ay binago. Amen. And we are all a new creation. Amen. Since tayo nag-uumapaw, since we accept Jesus as our living water, tayo po'y nag-uumapaw. Amen. We are all overflowing here. Amen. Come on, we will worship Jesus. Praise in the valley, I'll praise in the mountain. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when I'm numbered, praise when surrounded. 'Cause praise is the water, my enemy's drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise when I feel it, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than sound. My praise is to shout this Jericho down. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Yun po, tayo po mag-pray. Yes, Lord, Father, in the name of Jesus, thank you po sa biyaya na kami dito sa time and effort, Lord God. Lord, thank you po sa word na nababa today, Lord God, na Lord, kami patuloy. Thank you po, Lord, dahil patuloy niyo po kaming inaabot kahit saan man kami magpunta, Lord. Lord, thank you po sa paalala na, Lord, kami kailangan lang umamin at hindi na magpanggap, Lord. And Lord, we pray po na imbis na kami tumakbo palayo, kami ay tatakbo palapit sa iyo. And Lord, thank you po for reminding us na we don't need a well. Ang kailangan po namin ay ikaw na living water, Lord. And Lord, we pray po na dahil kami ay bago na at nag-overflow, ito po ay ma-share namin sa iba at mas marami pang makakakilala. And Lord, thank you po sa instrument na ginamit nyo para mahayag ang inyong word, Lord God. Bless nyo po si Rebral at ang kanyang buong family. And Lord, we pray po sa aming pag-uwi,
ang pag-iingat niyo po ang sumama sa amin. And Lord, sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas na papuri, parangal, pagsamba in Jesus' name. Amen. Before po tayo mag-proceed sa atin pong benediction, may I invite Brother Marco and his family dito po sa unahan so we can pray for you. Ayan. Si Brother Marco po ay babalik na sa Saudi this week. Kaya let's pray for him. Pag-pray po natin ang kanyang family. Ayan. Dito kayo sa gitna. Dito kayo sa gitna. Ayan. At atin pong stretch ang ating mga kamay towards this beautiful family and let's pray for them. Ngayon pa lang ako'y nagdideklara na lahat ng magjo-join sa prayer na ito ay ibe-bless din ni Lord ng opportunity na makapag-abroad. It could be work or it could be travels in Jesus' name. Let's pray for them. Father, in the name of our Lord Jesus, we come to you. Nilalapit po namin sa inyo si Brother Marco at ang kanyang buong pamilya. Sa kanya pong pagbalik sa kanyang trabaho sa Saudi, hayaan niyo Lord na ang iyo pong favor ang laging babalot sa kanya at habol sa kanya like a mighty shield in Jesus' name. Your goodness and mercy will always follow him. At hayaan niyo Lord na yung peace of mind and heart mararanasan niyan lagi doon sa Saudi. Gayon din naman kay si Sarah na kanyang may bahay. Salamat Lord dahil ibubuhos niyo po ang inyong masaganang biyaya sa kanilang mag-asawa at sa kanilang pamilya. In Jesus' name. Kaya yung matagal ay parang madali lamang. And Lord, at your very perfect timing, you will make all things beautiful sa pamilyang ito. Kaya Lord, naniniwala po kami, darating na yung time at malapit na lagi na silang magkakasama. Salamat Lord. We are declaring successful na take-off at successful na landing ng eroplano in Jesus' name. We are assigning angels of the Lord na maghahatid kay Brother Marco all the way hanggang sa kanyang barracks in Jesus' name. At salamat po Panginoon dahil hindi magkukulang ang pamilyang ito in all aspect, kundi they will abound in every good things, so they will abound in every good works. Salamat Lord. We are declaring your goodness, after goodness, goodness sa kanila pong mga buhay. Ang pagsama niyo Lord Jesus ang magpapaiba kay Brother Marco at sa kanyang buong sambahayan. Sa inyong mga kamay, tinatagubilin po namin ang pamilyang ito. Hayaan nyo na yung napakagandang bagay na sinimulan nyo po sa kanila, dalahin nyo sa kakumplituhan nun. Thank you Lord God. To you alone all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. God bless you. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you, be gracious to you. May He lift His countenance upon you and give you shalom. At habang nakataas po ang ating mga kamay, iniiwan ko sa ating lahat ang pag-ibig ni Abba Father, ang biyaya ni Lord Jesus na ating tagapagligtas, at ang pagsama ni Holy Spirit mapa sa ating lahat ngayon, bukas at magpakailanman, at ang lahat ng anak ng Diyos na hindi na kailanman mauuhaw sa buhay na ito dahil tinanggap na niya ang kanyang living water, siya ay from thirsty to overflowing. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you.